beloved Boss Mike Cervera. Nagdidelikado to mga kababayan, ha? Grabe, bugbog, sarado na ho sa mga basher, ha? Sa social media. Oh, eto mga kababayan, oh, kahit nga ho sa mga kababayan ay hindi na ho napalagpas yan. Nasaan na yon? Boss Mike. Oh, pasok! Bobo at hindi tanga ang mga Pilipino. Itong mensahe ni Dr. Antonio Contreras kay Senador Rodante Marcoleta na tila nagbawi ng mga pahayag sa sinabing isuko na lang ang Kalayaan Island Group. So ayan, ha, mga kababayan ko, mga kababayan, ang tatalakayin natin, kalbo na naman, sabi nga ni Olive Macapagal. Nakasuot lang ho ito ng peluka. Dahil nga ho dito mga kababayan sa kanyang sinambit na isurrender na lang, isuko na lang ang Kalayaan Island Group, mga kababayan, daming umalma. Lalong-lalo na sa social media. Hindi nyo kailangang mag-research Oo, scroll nyo lang mga kababayan. Baka nga ho, isang scroll nyo lang, mukha niya makikita nyo Di ba? Opo, napakaangas muna ni Nicolaong, sabi ni Leonora de la Cruz. Thank you naman po. Di ba? Subukan nyo mga kababayan, scroll nyo, makikita nyo si Marcoleta binabash. Scroll nyo ulit, Marcoleta ulit binabash. Sang ganun nyo lang Marcoleta na naman makikita nyo. Ayan. Ang dami mga kababayan, puro si Marcoleta. Gigil na gigil ang mga Pilipino. Gigil, ewan ko lang sa mga kapatid nating iglesia, ewan ko kung natitake nila. Pero marami akong nakakausap, ayaw talaga nila sa kanya. Ito na. Panayam sa Arangkada Balita, sinabi ni Dr. Contreras na malinaw ang mga sinabi ni Marcoleta na isuko ang KIG. Pero ilang araw lang ay binawi ito at sinabing taken out of context. Kita nyo mga kababayan, taken out of context daw. Kahit anong paulit-ulit yung panoorin mga kababayan, nasaan yung out of context daw? Palusot na naman si Marcoleta. Diba sinabi ko sa inyo, babawi uli yan, parang yung sa, wala daw, guni-guni lang daw yung West Philippine Sea. Binash na naman siya doon, di ba? Ano nangyari? Binawi niya. Binago niya yung kanyang mga litanya. Eto na naman. Sabi ko sa inyo, magbabago na naman Di ba? Magbabago na naman. Ayan daw. Kita nyo? Kaya nga mga kababayan, kahit yung kapwa iglesia neto, visit Sa totoo lang baka nga tiniwalag na to kasi bawat mga kapwa iglesia binabash siya. Tingnan nyo mga kababayan ko. Eto, tingnan nyo Huwag na natin tapusin yan. Ito. Tingnan nyo mga kababayan ko. Para maiwasan ang gera, i-donate si Marcoleta sa China. Putik na yun, mga kababayan, kompletong-kompleto. Pero ang nakakatuwa, pati peluka. Kita nyo mga kababayan, yung barong may presyo, yung pantalon may presyo, yung sapatos may presyo, yung salamin may presyo. Pati peluka may presyo. Iba't ibang kaparaanan yung ginagawa na mga na mga pambabas dyan. Ito na lang mga kababayan ko. Tingnan nyo. Ito matindi. Yan Ay, grabe kayo. Suot ng makapili noon. Parang tinalakay na natin to. Parang Pachuchay, Olive Macapal, Legazpi, Reco Limay, Minerva, Michael Alwag, Man from Manila. Di ba parang tinalakay na natin to kaninang umaga. Siguro marami sa inyo nanonood sa akin tapos kumukuha kayo ng idea. Ayan. Kung dati mga kababayan, kahapon ba yun? Di ba? Ano sabi ko? Putik na yan. Dapat na sinusuot ni Marcoleta.
bayong eh, no? Pero, piluka eh, oh. Oh, ayan. Oh, suot ng makapili noon, bayong. Suot ng makapili ngayon, piluka. Grabe. Ang tindi mga kababayan ng mga pangbabas ng mga netizen. Ibang klase. Oh, ibang klase. Ibang klase itong mga banat nila eh. No, eto pa. Oh. Tingnan nyo mga kababayan ko. Oh. Mas maraming mas matindi dyan. Sabi nila, oh, porky kamukha mo, si Xi Jinping, kinakampihan mo na yan. Napatitig talaga ako mga kababayan eh. Sabi ko, oo nga, ano. Ha, lamang lang si Xi Jinping kasi si Xi Jinping tunay yung buhok eh. Si Marcoleta, piluka eh. Ha? O baka naman si Marcoleta, idol talaga si Xi. Kaya tignan nyo mga kababayan ko, ha? Pati buhok, ginagaya eh. Pati hati ng buhok, gayang-gaya ni Marcoleta eh. Idol. Idol pala niya si Kaya ganun. Oo. Kaya ultimo ayos ng buhok, ultimo hugis ng muka. Yung kulubot lang medyo kakaiba yung kay Marcoleta. Oo. Parang daanan mga kababayan ng patubig eh. Ha? 'Di ba? Pag nagpapatubig tayo sa probinsya, yung mga pananim nating mga palay, 'di ba? Ganyan eh. Uy, nako. Oh, Eduardo, ano na? Wala stick talaga, ibang klase to. Oh, tingnan nyo. Ganyan no yung mga pambabash nila. Ganyan no, grabe. Dito ako natatawa mga kababayan eh. Oh, kaya nga ho, mga kababayan ko, ultimo ho, yung mga kapatid sa iglesia, parang gigil din sa kanya. Oh, eto, pakinggan ho natin ha. Katunying. Oh. Pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo mga kababayan ko. Oh, pakinggan nyo ha. Oh, pasok. Itong si Marcoleta, traidor to eh. May mga ganon. Traidor, Chinador to eh. Chinador daw, parang ganon. Ganon? Merong ganon? Chinador? Chinador daw. At ibig sabihin siya ay makapili para sa China. Maka China. Tapos, ito namang iba na nagsasabing, ano ba masama sa sinabi ni Marcoleta? May ganon. Tapos, ito medyo nagpapaliwanag si Senator Marcoleta rito na taken out of context daw. Yung binanggit niya na i-give up na yung KIG, yung Kalayaan Island Group. Pinanood ko tuloy ng buo eh. Yung pinadala ni Jen Subarjaga. Sabi ko, saan parte kaya dito yung out of context? Dapat ipaliwanag ni Senator Marcoleta yun kasi Kadante. kapag yung tayo periodista, kumbaga journalist na tayo ha. Medyo ano ba talaga malinaw ano ba talaga ang bahagi doon ng out of context? Out of context. Kumbaga journalist na tayo ha. Medyo ano ba talaga malinaw ano ba talaga ang bahagi doon ng out of context? Kita nyo mga kababayan ko, kahit kapwa na ho iglesia ni Marcoleta, mga kababayan, hindi ho sumasang-ayon sa kanya eh. Manlilin lang ho yung panot na yan eh. Tao pa ko ha! Diba? Maliwanag ho. Manlilin lang si panot na Marcoleta. Tingnan nyo, imbis ho na sang-ayunan ni Katunying, si Marcoleta, kahit ho bilang journalist mga kababayan nag-iingat na masabi na maging bias, mga kababayan halatang halata eh. 'Di ba? Halatang halata ho, mga kababayan. Ulitin natin, bigyan natin ng reaction to. Itong si Marcoleta, diba, Teresita Tan? Paskachi, Pink MA. Sa lahat ng mga bagong dating, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Eto, pakinggan natin bigyan natin ng reaction to. Itong si Marcoleta, traidor to eh. May mga tignan nyo mga kababayan yan ho yung mga sinasabi sa social media. Si Marcoleta, traidor to eh.
Mga kababayan ko, Ganon. Oh, try daw. Chinador to eh. Chinador daw. Parang gano'n. At, Chinador, Chinador, parehas lang yun. Ganon, meron ganon? Chinador? Chinador daw. At ibig sabihin siya ay makapili para Senador sa na China. maka-China, Maka-China. Tapos, ito namang iba na nagsasabing, ano ba masama sa sinabi ni Marcoleta? May ganon. Tapos, ito medyo nagpapaliwanag si Senator. Siyempre, yung mga DDS yun, yung mga sinasabi, ano ba masama sa sinabi ni Marcoleta? Diba? Pepe Malonzo? Siyempre, mga DDS yun. Ano ba naman ang aasahan mo sa mga DDS? Wala namang gagawing masama yang si Marcoleta lagi. Di ba? Kahit ibenta ni Marcoleta ang Pilipinas, walang masama sa mga DDS. Ganun sila katanga eh. Ganun talaga sila katanga. Kaya wala tayong magagawa doon. Di ba? Marcoleta rito na taken out of context daw. Oo nga daw yun, taken out of context nga daw, sinasabi. Yan na naman ngayon ang palusot ni Marcoleta. Putik na yan, ilusot mo muna yung piluka mo. Bago mo na naman ilusot ito, ilang beses ka nang nabobokya. Nauna, yung guni-guni lang natin ang West Philippine Sea, binago mo yun eh. Tapos ngayon, eto na naman, ano sabi mo? Galit na galit eh. Atin na nga daw yun eh. Tapos pamimigay pa raw niya. Yun ang problema mo. Paiba-iba ka ng mga sinasabi. Kung ang sasabihin mo sana, panindigan mo, lahat ng mga sinasabi mong, nako, hayop ka. Dapat kasi kapag ka meron kang binitawang salita, iniisip mo muna. At kapag kayan, ay binitawan mo na, dapat mong panindigan. Nako, parang ikaw yun yung may utang. Putik na yan, walang paninindigan, kaya ganun no? Di ba? Yung binanggit niya na i-give up na yung KIG, yung Kalayaan Island Group. Pinanood ko tuloy ng buo eh. Yung pinadala ni Jen Subarjaga. Yan, pinanood daw niya ng buo. Yung pinahatid daw. Ano na ba nakita mo, Tunying? Ano nakita mo? Totoo ba? Yung sinasabi ni Marcoleta? Nabobola na naman tayo. Pasok. Sabi ko, saan parte kaya dito yung out of context? Dapat ipaliwanag ni Senator Marcoleta yun. Kasi, Dante. kapag yung, tayo, periodista, kumbaga, journalist na tayo, medyo, ano ba talaga? Malinaw Ano ba talaga ang bahagi doon ng out of Out of context? context. Yan, ang magandang tanong. Ano doon yung bahaging, sinasabi mo Marcoletang palusot mo, ang out of context, hayop na yan Marcoleta, liwanagin mo, ang labo-labo na nga ng mukha mo. Di na nga namin alam kung ano na magiging, Luisa Macmelon, Leonora de la Cruz, si J7. Sa inyong lahat, mga kababayan, mag-like kayo! Marcoleta, kung anong labo ng makakasama tayo ng damdamin nito. Basta malabo o sing labo ng mga mas malinaw pa yung mga guhit mo sa mukha mo. Kumbaga, journalist na tayo medyo ano ba talaga? Malinaw Ano ba talaga? Sabi nung isa, malinaw Malinaw yung pagkakasabi mo na ipamigay na natin yung KIG. Basta lang tuloy-tuloy ang supply ng WIG. Ganun ba yung Marcoleta? Di baling ipamigay ang KIG, wag lang itigil ang supply ng WIG. Grabe! Di ba? Bang klase, mga kababayan ko. Gawan ko nga ng video to. Yung pang lang ba? Pang reels. Di ba? Joyce Ong, late ka na, Late na kayo. Hayaan mo na yan, Ems. Hindi na mahalaga yan. Mahalaga. Mahalaga masaya sila, di ba? Daliza.
Ang bahagi doon ng out of Out of context. context. Di ba? Di ba, Mama Ness? Oo, ganyan ho sila mga kababayan, no? Tingnan nyo. Ano bang pagkakaiba ng mga yan, eh? Alam nyo naman mga DDS yan. Basta DDS talaga mga kababayan, mga tatanga-tanga. Tulad doon nito. Ayan, tulad doon nito, mga kababayan ko. Sabi rito. Sabi ho nung direktor na si Daryl Yap, nahuli sa bibig gandang parang hindi magnanakaw. Tignan nyo mga kababayan ko, nag-post ng ganyan, gandang parang hindi magnanakaw daw. Di aminadong magnanakaw nga itong hayop na to. Aminado ho mga kababayan na magnanakaw si Sarah. Ayan gandang parang hindi magnanakaw. Kita nyo? Naku, mukhang, ano ba yan, si, Direk Daryl Yap. Ito ba kakampi pa ni Sarah ilalaglag na nila? Mukhang alam na nila na mai-impeach laglagan na ba? Ayan maliwanag ho yan mga kababayan kung nung panahon pa ho na nanalo yan, nakasuso yan lagi. Kung si Aimee naka-amba yung baba kay Sarah, eto naman si lagi hong nakasunod yan. Parang linta, parang linta, dikit ng dikit. Mukhang mai-impeach, mukhang ayan na, dinadali na. Nagpaparinig na gandang parang hindi magnanakaw ka. Ay, nako, ewan ko ba. Buti pa si Kong Sandro, mga kababayan ko. Ayan si Kong Sandro, mga kababayan, grabe. Pasabog. Ano yun, Boss Mike, si Kong Sandro, ano meron? Eto, kay Kong Sandro. Yan! Sabi rito, mga kababayan, sabi rito, wait lang, dito lang muna. Sandro Marcos, eto, nakakuha ng parangal, mga kababayan ko. Ang ating Congressman Sandro Marcos pinarangalan bilang outstanding public servant. Oy, Pulong, nasan ka na? Putik na yan, Tingnan nyo naman mga kababayan, si Sandro pinaparangalan. Bakit naman paparangalan si Pulong? Gala ng gala yun. Putik na yan. Absent ang absent Pinarangalan si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ng RPMD Outstanding Public Servant Award bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon at serbisyo sa mamamayan ng Ilocos Norte. Ayon sa RPMD, kinilala ang mambabatas dahil sa kanyang aktibong pagtupad sa tungkulin at patuloy na pagtutok sa mga programang naglalayong mapabuti ang kalagayan ng kanyang mga nasasakupan. Kita nyo, ang parangal ay sumasalamin sa patuloy na pagbibigay halaga sa maayos na pamumuno at serbisyo publiko sa lokal at pambansang antas. Grabe mga kababayan, ayan Sandro Marcos pinarangalan bilang outstanding public servant. Wala wala mga kababayan. Kukumpara nyo naman kala Pulong yan. Meron pang gumagawa mga kababayan. Kinukumpara kay Kitty. Kulang na lang mga kababayan. Isubo si Kitty dito hindi naman mahilig sa ganong klaseng babae ito si Sandro Ang hilig ni Sandro na babae, yung disente. Disente, mga kababayan Hindi ko naman sinabing mga kababayan na may tattoo ay hindi na disente. Normal na yan, tanggap na yung mga kabataan. Bago na kasi ngayon bagong henerasyon na. Yung mga may tattoo normal na lang sa mga kababaihan. Depende na lang kung saan pinatatuyan. Diba? Ngayon, mga kababayan, eto, tingnan nyo. Kukumpara nyo si Kitty kay Sandro, layo.
Di ba? Ano bang nagawa ni Pulong? Nagnakaw. Oo, ng booking, Teresita Tan, binubuking yung mga pokpok sa Davao. Hindi nakakalagpas lahat ng pokpok doon. Mukhang siya nauuna bago ang iba. Oh, di ba? Ganon, mga kababayan. Oh, sabi dito pero maganda ba si Kitty Boss Mike? Hindi ako nagagandahan. Putik na yan, mga kababayan, hindi proportion yung katawan. Mga kababayan, oo, mas malaki pa yung hita kaysa sa dibdib niya. Ang gusto ko kasi at ang maganda, mga kababayan, kailangan ang dibdib ang nauuna. Di ba? Oo. Sukdulan, mga kababayan, na iparenovate niya na yung mukha niya parang si Mima. Sukdulan na iparenovate na yung pagmumukha niya parang kay Mima. Ay, nako. Di ba? Wala pa rin eh. Putik na yan, mga kababayan. Pagka nakita niyo yung dating mukha ni Kitty, layo na. Wala naman tayong tutol kasi kailangan niya talaga. Pagkakait nyo ba, kailangan talagang i-renovate yung mukha niya. Di ba? Huwag nyo ipagkakait yun. Kailangan ng mukha ni Kitty na ayusin eh. Alam nyo na. Ay, nako. Dito naman tayo, mga kababayan. Dito naman tayo. Viral ngayon, mga kababayan, yung Reyna ng Chismosa. Mga kababayan ko, etong susunod kong ipapakita, hindi na kalbo. Hindi na ako kalbo, mga kababayan, kasi puro kalbo, puro walang buhok yung, yung tinatalakay natin kanina. Ngayon naman, mga kababayan ko, Diyos ko, ganito ang itsura ng chismosa sa amin. Eto na, mga kababayan. Pasok! Dio ang traffic tantrum ni dating Senador Cynthia Villar. Nangyari yan sa harap ng kanyang bahay sa BF Resort Village sa Las Piñas. Nahuli cam ang pakikipagtalo ng senador sa security personnel dahil daw sa ipinatutupad na traffic scheme sa lugar. Anong kalsada yung harap ng bahay ko yan lahat? Bakit yung iba hindi mo nilalagyan? At saka, Kita nyo, mga kababayan, hindi na nagbago ugali nito matanda na to. Parang dumadaan pa rin sa sa menopausal stage. Diba, mga kababayan ko? Ewan ko ba, bakit ganyan siya? Feeling niya, madadala niya lahat yung mga, konting bagay lang, hindi pa mapagbigyan ng matanda. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang yung mga ganyan, yan yung mahirap mamatay. Kasi mga kababayan ko, ayaw nilang mamatay. Bakit? Ang daming mga kayamanang maiiwan eh. Pero alam niyo, mga kababayan, isipin niyo maigi ito sasabihin ko Yung itsura ni Nance ni Villar. Ito yung itsura ni Nancy, ayan ni Cynthia Villar. Ganyan talaga yung itsura ng ng mga chismosa at mga mahadera sa kanto. Yung pangharang ba, mga kababayan? Para makumpleto yung chismis niya, hindi magkakasya yung nakikinig lang. Kailangan, re-rectahin niya pa kung sino talaga yung pinag-uusapan. Ganyan, mga kababayan, kamukhang-kamukha niya. Sino kamukha ni Villar? Di kamukha nung chismosa naming kakilala. Tingnan nyo yung tayo, mga kababayan ko. Yung tayo, tignan nyo yung mga niya, asta niya. Mga kababayan ko, ano ba problema dyan sa nakakabit na yan? Para lang, ewan ko ba, nilagyan yata ng mga kababayan. Ano ba yung nilagay dyan? Alamin nga natin. Sige na, ito na. Traffic tantrum. Sa pool sa video, ang traffic tantrum ni dating Senador Cynthia Villar. Nangyari yan sa harap ng kanyang bahay
sa BF Resort Village sa Las Piñas. Aha. Nahuli kam ang pakikipagtalo ng senador sa security personnel dahil daw sa ipinatutupad na traffic scheme sa lugar. Oh. Meron palang traffic scheme eh. Ito naman aywan ko, si Villar, mga kababayan, ano? Itong si Cynthia Villar, matindi. Oh, aling Cynthia, hindi mo madadala sa hukay mo yan eh. Bahala ka, pagdating ng araw, mabaliwala yan. Oh, kayong dalawa na mag-asawa ni Manny Villar. Hindi nyo madadalang dalawa yan, maniwala kayo. Gumawa na lang kayo ng mabuti sa kapwa. Yun, sigurado. Pag nakagawa kayo ng mabuti sa kapwa ninyo, habang buhay nilang aalalahanin ito at pupurihin kayo kahit na sumakabilang buhay na kayo. Diba? Diba mga kababayan ko? Anong kalsada yung harap ng bahay ko yung lahat? Bakit yung iba hindi mo nilalagyan? At saka, Kasi inayos lang po natin yung daan ng traffic. Ewan ko dyan, parang may sapak din to si Cynthia, no? Ang tindi mga kababayan eh. Pati ba naman yan, sisitahin mo? Para nga sa pagsasaayos ng traffic sa lugar nyo. Pero bakit ganon? Di ba? Ala, oh, galit na galit, oh! Yung mukha ni Cynthia, mga kababayan, kakaiba. Uy, bilyonaryo yan, ha? Bilyonaryo. Ang bilyon nila, dolyar, ha? Pero tignan nyo naman, mga kababayan, pati yun. Ako naman, talaga naman, alam nyo kung ako ganyan? Malamang nasa yate ako, nasa cruise ako, nasa ibang lugar ako, papakasarap na ako sa buhay ko. Pero ito matindi mga kababayan, mamauyong. Mamauyong. Masong, alam niyo yung masong? Masong ba? Masong, Masong. Oh. Nag-dry run daw ang Homeowners Association itong February 5 para sa traffic adjustment at nagtalaga ng linya para sa school-bound vehicles. Pero nakialam umano ang kampo ng mga Villar kaya mas lumala ang traffic. Ayan na, kita nyo. Oh, di lalong Mamanes. Lalong LC, oo, LC Lagasca Vlog, oh. Lalong net vlog, nagkagulo-gulo, Jason Permin. Lucy Rivera, di ba? Kawawa naman yung mga taga dyan, no? Sisihin nyo yan. Kung doon lang sa probinsya, na Uber, tiba to ata. Di ba? Diyos ko, sa probinsya pa. Sobrang ganit. Ayan, mga kababayan, alam nyo mga kababayan, huwag nyo gagayahin itong matandang to. Maniwala kayo, hulaan ko na to, ha. Naku, hindi maganda magiging kahinatnan neto. Eto ho, mga kababayan, yung pagka namatay na, yung kanilang bangkay, nakasimangot pa. Yung bang mga kababayan ko pag namatay na, yung bangkay nila, di ba, mayroon mga nakangiti, masaya. Eto ho, sigurado, nakasimangot Ganon ang mangyayari. Oy, bahala na nga kayo dyan kay Aling Cynthia. Oo, na mukhang chismosa sa kanto. O, paano? Haba na pala ng live ko. Sabi ko, mga 30 minutes lang ako. Mag-a-update lang ako. Pero nyo, inabot tayo ng halos 1.5 oras. Alam nyo, iba talaga pag, alam nyo, pagod ako. O, halataan nyo naman sa mukha ko Pagod ako. Trabaho. Kala nyo lang. Wala ako sinasayang na oras. Trabaho. Tapos pagdating dito, live. Kapag may bakante ko, live. Diba? Ganun, mga kababayan. Kaya sa mga nagtatanong kung saan galing ang pera ko, galing sa sipag ko. Hindi katulad ng pera ni Sarah, galing sa nakaw.
Hindi tulad ng mga pera ng mga Duterte, ninakaw nila sa gobyerno. Time! Muli mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. O po muli ang inyong lingkod, Mike Cervera po lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.